Yan po. Yung mga vlogger. Excuse me po, excuse me. Nandiyan na sa Kapitado. Ayan mga kababayan. Ayan na po, dumating na po siya. Dito. Ito, dito daw tayo, kabayan. Ayan, dumating na po si Kapitado, kabayan. Ayan, so ayan mga kabayan ko. Interview natin. Dito daw tayo para hindi tayo masyado makasikip. Ayan, dito tayo. Grabe, lupit, galing. Ayan mga kabayan. Yes po, standby po kayo. Interviewin po natin si Kapitado. Kunting ano lang mga kabayan, kunting hintay lang po. Dito tayo banda sa maluwag para hindi tayo doon makasikip sa ating mga kababayan dumadaan. Ayan na. Ayan, dito. Ayan, ma'am. Sir, dito ka na sa may poste, sir, para hindi makabala, sir. Ayan, ito kabayan. Pasingit ako dito, dam. Bababa lang. Attorney Joe. Teka. Benda guys, antayin natin yung attorney. Si Joe, siya pagsalitain natin. Ayan. Thank you ha. Kumusta muna kayo, Kapitado, sa araw na ito? Ha? Kumusta po kayo? Uyat, walang tulog. Bumaba kasi. Pero okay lang. Uy, huwag mo masyado i-close up ha. Yes. Huwag mo masyado i-close up. Thank you ha. Thank you sa suporta ha. Thank you sa suporta. Ganito yung ano eh. Nag-meeting kami, 1:30. Represented ako ni Colonel Benedicto Jose, attorney. Pista ako sa PMA, Class 83. Dati sa Provost Marshal. Dumating si General Torre, Major General Torre, kakapromote na. Tapos as a CIDG, then he's represented by Major, forgot the name, na attorney rin from PNP. So, meet kami, sworn in, and then sinabi niya na based doon sa kanyang pagkaalam, yung sinasabi niya, lahat ay tama. Ako naman, ganun din. Sa lahat na sinasabi ko sa counter affidavit, lahat ay tama. So, pirma. Now, ang doon, yung fiscal, inibigyan sila na hanggang March 3 na magbigay ng counter na statement. At kung nagbigay sila ng March 3, magbibigay naman kami ng March 17 para magkaroon ng counter din, no? And then from there, mare-resolve na kung kung i-elevate into a case or i-drop yung case. Ano pa yung sinasabi ko? Ben! Tama! Ben! Jose! Bok! May pasa mo na yung picture dito, ma? Ngayon, nag-manifest si General Torre na hindi na kinakailangan mag-submit ng counter affidavit sila doon sa binigay kong affidavit. So, in short, although nandun yung March 3, hihintayin na lang namin yung March 3. Pagka mag-lapse yung March 3, there's no reason for us to go on another counter affidavit sa sasabihin nila, which binewave na nila March 17. So as far as the PNP is concerned, si General Torre, sige, dito kayo, papasa kayo, pasok kayo. As far as mapapasa yung likod nyo. As far as they are concerned, mas strong yung case nila. As far as I'm concerned, walang case, no? Kasi yung sedition, may mga elements yun. If you look at the elements ng sedition, there's got to be a violent na tumultuous activity as a result sa mga pinagsasabi ko. Yung pinagsasabi ko, mga kababayan, is just an expression ng ating freedom of expression. Walang masama na tumayo ka at sabihin, i-cite mo yung mali ng gobyerno. Walang masama. Yung konstitusyon natin, ginagaranti yun na we have the right to express ourselves
in peaceful gathering, at ang sinasabi nga, naging ano ko, sabi kayo dito, dapat pala, na naging ano ko, nag-encourage ako. Pati yung armed forces, ina-encourage ko. Ang punto, ang dami nag-encourage sa armed forces, no? Tsaka sa PNP, na mag-withdrawal of support mula nung kay General Macanas noon, di ba? At nung kay Marlica, kung sino-sino pang vlogger. At merong mga vlogger pa na nagsasabi, lusubi na ang Malacanang. And I was doing them great service na iwasan yung confrontation. Kaya sinasabi ko, huwag kayong lulusop sa Malacanang. Mag-rally kayo kung gusto niyo mag-rally. Walang lulusop sa Malacanang. Kasi kung ako ang commander ng PSD, I will specifically order my troops na rat-rating kayo. That's what my pronouncement. Now call it inciting to sedition or inciting to prevent armed confrontation. To prevent injury sa part ng mga nagrarally. So, ewan ko kung ano yung kaso, no? Well, anyway, kung gusto nila na lalong maging masama ang sitwasyon ng Pilipinas, go ahead. The only way out here, Mr. BBM, no? The only way out is for you to have good governance. Kayo, good governance, the only way out. And for you to take a hair follicle drug test. Yun! Yes! Yun! Lahat kayo mga vlogger. Yes! Yan ang isigaw nyo, hair follicle drug test. Yan ang isigaw nyo. Kung makalusot man siya dyan, hair follicle drug test, yung pangalawa, yung corruption, saka yung abuse of power, pangatlo, yung komunista. You stick to the issue. It is the right of every Filipino to cite them in contempt. We are the highest authority in the land. The government is there for us. And they should react for us. Yun yung mahalaga. Huwag niyong ipagpalit yung inyong karapatan dahil sa natatakot kayo. The Constitution is there. We, the sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people. Ang mas mataas lang sa atin ay Diyos. Imploring the aid of Almighty God in order to establish. Kaya, alam nyo naman yung rights ninyo. You stick to the issues always. You stick to the issues, hindi kayo mawawala. Merong presidente na kinu-question sa paggamit ng droga. Walang masamang questionin yun. Yes. Saan natin questionin yun? Because hindi pwede na ang isang presidente bangang. Hindi pwede. Kahit sino man. Hindi pwede. Kahit saan bansa kayo pumunta, hindi pwede bangang ang presidente.